Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga ng usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagwala nga itong siguting ng norte na ito sa publiko matapos ngang ginawa ang kanyang pagiging polboronic at nasobrahan na ito at naging bangag ito ay gumawa nga ito ng kahihiyan sa publiko. Dito nga natin mapapagtanto na talagang walang kredibilidad itong siguting ng norte na ito dahil talagang hindi niya na respeto ang taong bayan dahil nga nagbitaw pa ito ng salaysay nang wala nga pakisiguting ng norte sa problema ng kahit ahensya. Sa naging interview nga naman nito, ayon nga sa kanya ay hindi siya makikialam sa problema ng kahit ahensya. Ang malaking katanungan, bakit ka pa tumakbo at bakit ka pa naupo? Kung ayaw mo rin naman palang pakialaman ang problema ng bansa natin, dito nga natin mapapagtanto na talagang hindi nga pagsisilbi ang bayan ang kanilang ginawa, kundi pambubudol sa 31 milyon na katao na umasa ng pagbabago. Ngunit ayon nga sa kanya ay talagang nagpauto nga lang talaga ang taong bayan. Dito mas lalong nainis ang maraming netizen at talagang gusto na lang patalsikin itong sikuting ng norte sa kanyang pwesto. While mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, payag ba kayo na patalsikin na sikuting ng norte? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. The policeman went abroad to talk to an alleged victim. Any more, sir, on this? No, marami na kami mga complainants ngayon. Tuloy-tuloy, where you are getting their affidavits, as yung mga nakikita mo, yung mga pumapatay, nakikita mo sa mga news, tuloy-tuloy yun. We're just filing cases. Ang sabi ko nga, kami rin, we're doing our affidavits against these cases sa final sa amin. Marami rin kami cases na final sila doon sa pagpasok namin ng Sa KOJC. Hindi rin naman kami papayag. Yun ang sayang rin yan. And we want to make sure talagang tight talaga yung kaso. We want to make sure that yung talagang mga Tunsiki Buloy will suffer talaga in jail. Yan ang gusto namin. So, meron din pala kayong kaso. Okay, narinig nyo? Sabi niya, we want to make sure na si Kibuloy ay mag-suffer sa jail. Himayin natin yan. Nag-suffer na siya eh. Andyan na nga eh, di ba? Dapat we want to make sure na justice will be served. Di ba? Anyway, hindi pa convicted si Pastor Kibuloy. Ang tawag dito ay slip of the tongue or yung tinatawag na Freudian slip. Na yung nasa utak ng isang tarantadong pulis at isang sumusunod sa mga bangag, nandoon lang yun, yung kanyang hidden thoughts, nandun sa loob ng kanyang bungo, okay? Na eto yung gusto nilang gawin kay Pastor Kibuloy. Kasi sabi niya, sisiguraduhin namin na mag-suffer siya sa loob ng kulungan. Di ba? Pwede naman niyang sabihin na kailangan sundin namin yung mga proseso ng batas kung talagang siya ay may kasalanan, kung siya talaga ay nagkamali. Dahil, kinulong siya nang hindi siya convicted. Kaya siya nakakulong dyan dahil sa kinontempt nila si Pastor. Di ba? Kinontempt nila nung mga unang, nung hindi pa nagkaroon ng siege dyan sa Davao. Di ba? Hinahunting nila na kailangan umattend si Pastor Kibuloy sa hearing. Tapos yun na nga, hanggang sa nagkaroon ng 16-day siege, yung pinag-usapan nila doon, yung mga biktima na mga KOJC members, ay kinasuhan ng KOJC lawyers o yung mga pamunuan. Okay, itong sila Marbil, itong sila Torre, dahil sa kanilang panghahagupit doon na na-witness nyo naman. At pinapaliwanag niya dyan na, binubueltahan nila at sisiguraduhin nila yung mga kaso talaga nila is, may weight, polido at mananagot yung kampo o mga members ng KOJC. So mga palangga, grabe talaga ang mga demonyong ito. Dahil dinig ninyo. Actually, nung pinapanood ko si first time ko manood sa kanya nang napanood ko yung interview kasi gusto kong malaman kung anong pinagsasabi niya. For 30 minutes, para siyang si Ngiwi Abalos. So ngayon, ano ang take nyo doon? Okay? Pwedeng i-torture or kung ano man ang gawin kay Pastor Kibuloy,
pahirapan and everything. The reason why nag-stop ang KOJC rally. Napansin ninyo? Sabi ko nga sa inyo, hawak nila sa liig si Pastor Quiboloy, nakakulong. Okay? Hindi ba kayo magtataka na bakit tumigil ang pakikipagsama o di ba o pakikipag-ugnayan ng mga KOJC members sa Maisog Rally at sa atin na nag-express ng kanilang freedom of speech, kalayaan ng pamamahayag na sila ay sukang-sukan na sa gobyerno ni Bangag. Ito yung dahilan. Lumabas mismo sa PNP chief ng putang inang ito buha ka ng binabay ka, okay? Na pahihirapan mo, isisiguraduhin namin. Tatranslate natin sa Tagalog, narinig nyo naman, sisiguraduhin namin na pahihirapan namin si Quiboloy. Okay, i-define nga natin ang sinabi niya. Define natin iintindihin natin yung ano tawag dito? Yung phrase na sinasabi niya. Okay. Sabi niya dito, we will okay. Type ko lang. Okay. All right. Sabi niya, we will make sure he will suffer in jail. Anong ibig sabihin nito, Palangga? Pwedeng makaranas si Pastor Quiboloy ng what? Pangpukpok, kung ano man papahirap sa kanya doon sa loob, 'di ba? Talagang andyan na yung punishment na hindi niya deserve dahil hindi pa siya convicted, hindi pa nga siya nalilitis. Nandiyan na yung ikinulong nila. Pinarusahan nila yung tao na hindi pa nako-convict dahil lang sa kagustuhan ng putang inang Bangag ni Lisa Tanas na kidnapper at itong mga asong ulol na katulad ni Marvel, ni Tori at sino pa. So nakita nyo, narinig nyo po yun, na sinabi niyang sisiguraduhin nilang pahihirapan o mag-suffer si Pastor Quiboloy. Kaya sabi ko nga sa inyo, magtataka pa ba kayo kung bakit, di ba, yung mga naggalit na may mga nagsalta against na, nasaan na yung mga KOJC? Bakit wala na sila sa rally? Ngayon, hawak sila sa liig. Hawak sa liig si Pastor Quiboloy. Kaya, yun yung desisyon, I believe, wala naman ako nakausap sa management, na vlog ko na to, na kapag pinarali mo yung mga members mo, yung mga parishioners, pag pinarali mo yan, gugurgurin ka namin dito or lalasunin ka namin dito o tutoryo o tusukin or whatever. Kaming mismo kay Marbil. Okay, bibigyan ko kayo ng comparison. Gustong sisiguraduhin nilang mahirapan si Pastor Quiboloy, pero listen to this. Okay? Pakinggan niyo to. Di ba, kung matatandaan ninyo, mga palangga, kung matatandaan ninyo, may Amerikano na kababayan ko, okay? May palanggang Amerikano na dinukot dyan sa Mindanao. Okay? Ano ang nangyari doon? Hanggang ngayon, wala pang makitang proof of life. Although, nandyan ang mga FBI, di ba, na hinahanap itong si Elliot Eastman na dinukot ng, wala pa actually na proper malinaw na report mula sa bulok na PNPing mga tiwali. I'm just talking to the tiwali, except yung mga matitinong polis. Kung ano ba talagang nangyari. Pakinggan nyo ang kadyotahan ni Marbil. Ito ba ang PNP chief na ito? Ito. Listen. Update on the abduction of Mr. Eastman, sir. Any progress on this? I understand that 3 are already in the custody of the police, pero wala pa pong proof of life? Talaga kasi iba kasi yun eh. That's yung kay Eastman na abducted yun, no? Ang nangyari kasi doon, Pakinggan nyo. Kasi kay Eastman, iba kasi yun eh. Namnamin nyo yung mga wordings niya. Iba kasi yun eh. Okay, dinuko to ha. Hindi natin alam kung buhay pa to o patay. Yung foreigner na yun, matagal na nandun sa area. Ilang buwan na siya eh. Okay. Iba kasi yun eh. Yung foreigner na yun, matagal na kasi sa area na yun.
So parang doon pa lang sa statement, wag na tayo muna mag-forward, na parang iba kasi yun eh. Matagal na kasi siya doon. Yung parang, dahil matagal na siya doon, parang okay. Okay, pakinggan mo na to bago ako mag-react. Ang hindi kasi alam ng iba, bakit siya inabduct? Bakit nga ho ba siya inabduct? Okay. Ang hindi doon nyo alam, bakit siya inabduct? Ang tanong sa kanya, ano ang update doon sa dinukot, kinidnap? Ang sagot, iba kasi yun eh. Parang somehow, sinisisi niya yung biktima. Iba kasi yun eh. Kasi matagal na siya doon eh. Okay, listen. Yung si Eastman, okay, married siya sa divorcee na Muslim na babae. Of course, kasi may anak yung babae. And yung lalaki ngayon, tumira rin siya dun sa area ng babae. Anong sinasuggest niya? Iba kasi yun eh. Of course, tumira siya doon sa very traditional Muslim yung babae at divorcee, may dating asawa. At yung lalaki, yung tinutukoy niyang lalaki, yung dating asawa daw nitong asawa ni Amerikanong Eastman. So kasi yung lalaki tumira din yun eh. Yung pinapahiwatig niya dito, kasi may asawa yun eh. Tumira din yung puti. So ang pagkaka-analisa natin dito, kung pare-pareho tayo na kasalanan mo to eh. Alam mo na ano yan eh, traditional Muslim yan eh, dating may asawa yan eh. Nakipag-asawa ka pa, tumira ka pa dyan. A very traditional Muslim. Parang mukhang hindi siya gusto. Yun ang naririnig namin. Mukhang hindi siya gusto. Yun ang naririnig namin. Si Kibuloy, make sure na napahirapan nila doon. Okay? Make sure na magsasuffer. Si Eastman, okay? Tumira siya doon eh. Alam niya na traditional Muslim yung napangasawa niya. At yung ex nung girl ay tumira din sa bahay na yon. Listen. So purely it's more of talaga hatred, yung kaya nga yung pagkakusa kanya na balik. More on hated. Kung tama yung pagkakaintindi ko, galit sa kanya, hatred. Okay, more on hatred. Okay? Galit. Ang reason niya, more on hatred. So yung galit. Kung sino man yun, galit ng asawa, galit ng kapitbahay. Siya kaagad. Yun yung unang report sa amin eh. Kaya nga yung we're praying na sana makuha siya kasi hindi ko alam kung asan siya tinamaan. We're praying? Bakit hindi nyo ipinag-pray na lang? Si Pastor Kibuloy noon, na sumuko siya. Bakit kailangan pa may magbuwis ng buhay, buwa ka ng inakamarbil, bakit may magbuwis ng buhay na KOJC members, at bakit nagpadala kayo ng libo-libong mga kapulisan doon para guluhin for 16 days ang KOJC members? Ito isang tao to, dinukot to, ipagpipray nyo na lang. Bakit hindi ka magpadala ng bata-batalyon na mga kapulisan para pumunta sa Mindanao at susugin ang dumukot dito? Ipagpe-pray na lang daw, mga kababayan. Sabi ng hayop. Alam ko, sa leg eh. Yun sa one of the leg eh. Yeah, of course, sa pagka-problema legs, yung leg mo, it's a loss of blood. Kaya ngayon, we don't have any communication, but What were the suspects saying, if you know? Wala daw silang communication. Kung walang communication, ano gagawin mo? Ipagdadasal mo na lang? Magtrabaho kayo. Kung gusto nyong solvin at hindi matakot ang mga Amerikano at ibang lahi na pumunta sa ating bayan para maging turista, para makapag-contribute sa ekonomiya, para ma-attract, di ba? Itong mga foreigners na ito para bumisita sa Pilipinas, gumawa ka ng paraan, ipalusob mo kung saan man yung lugar na yan at ipahanap mo. Pero ang sabi nila mga kababayan, ipagdadasal na lang. See the difference? Si Pastor Kibuloy make sure na pahihirapan nila sa loob ng kulungan. Alright? O mag-suffer sa loob ng kulungan. Itong si Eastman, pag-pray nyo na lang. Mayayaan na lang kasi kasalanan niya eh. Pumunta siya, nag-asawa siya ng Muslim eh. At yung babae, meron dating asawa, you know, at ito ay more on more on hatred. 'Di ba? Galit ng lalaki o I don't know for sure kung ano man 'yon. Well, wala ngang malinaw na investigation na mai-report, 'di ba? What are they saying, the three that are currently in custody? wala silang sinasabi. Ang kaya nga hinahanap namin,
Of course, may FBI pa kami, tinutulungan na rin kami. But wala kaming makakita proof life. Hindi siya pwede Proof pumunta life, sa bobo. Basilan. Kasi sa Buanga siya. Basilan is ESG. But anyway, yun ang importante doon. Mga palangga, ang dami-dami ngayon nadudukot. Hindi lang po yung Amerikanong yan, kundi ang mga kababayan natin. Yang mga nadukot na yan, buhay yan. Buhay, di ba? If you talk about human rights, dahil sinabi niya sa interview na yan, na ang mandato sa kanya, ay ang mandato, ang utos sa kanya ni Bangag, to address, to capture the pulboronic o yung mga sindikato, ay protektahan ang kanilang human rights and life. O, di ba? Kapag pusher, kapag sindikato, ang utos ni Bangag, protektahan ang kanilang buhay. Pupunta dadako tayo dyan mamaya. But dito, if you talk about dito sa kidnapping na ginawa, well, anong ma-expect mo? Si Liti Satanas, nag-e-enjoy siya mang-kidnap ng 2 bata. Alam niyo na yan, kailangan natin paalala na si Liti Satanas, nag-e-enjoy nung kinidnap niya ang 2 bata sa Turkey. Nandyan ngayon sa Pilipinas dahil sa pabor na ginawa niya sa kanyang business partner o kanyang kaibigan. And now, itong mga nakidnap na to, nakakaawa yung si Elliot Eastman dahil ganun na lang yung walang ganun kaano yung gobyerno natin. Although may pinadala diyan na mga yun nga FBI agents na kung saan or mga officers para tulungan, pero dapat ang gobyerno natin not only kay Eastman ay sikapin na ipadala din yung mga pulis na yon, kung sino yung mga batalyon na pulis. So, hindi naman batalyon, kahit grupo lang. Na hindi katulad kay Pastor Kibuloy kasi 2, 3 lang naman ang hinahunting nila. Well, pwede rin kasi kay Pastor Kibuloy ang pinadala nila libo-libo. Ano, bangag pa rin? Mga palangga. Bangag pa rin ba? Mananatili pa rin ba kayo na suportahan yung bangag na ito? Itong hinayupak na tong Marbil na to, ito ng last audio. Trending to ngayon. Ang sabi ng hinayupak, ang mga gumagamit ng droga ay hindi mga addict. Tingnan ko lang kung may sinabi pa siya dito. Ang hulo naman kasi sasabi ko kung wala to. Ito. Ito, here. Ito, just remember, bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto nila. Okay, ulitin natin ha. Ito, just remember, bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto nila maging addict. Remember, okay. Bakit may mga taong putang ina talaga bangag administration? Remember, bakit daw may mga taong gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Alam mo kung bakit na sinabi yan? Kasi to protect the Bangag Jr., gina-justify niya si Marcos Jr. na hindi addict kasi kailangan lang ng extra hour. Patapusin muna natin to. Gumagamit ng drugs yung mga tao natin, especially mga ayoko na yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, Alright. So yung mga gumagamit lang, kailangan lang nila yan. Energizer. Diba? Kailangan lang natin, pare, tumira tayo para gising tayo. Sabi ni Bangag, Laglameyo, sumingo tayo para gising tayo. Magdagdag natin yung oras natin. Kaysa maborlog tayo, tumira tayong ganyan. So, gina-justify niya. Okay, ang pagiging addictos ng boss niya. So, it's like saying na si Bangag Jr. ay hindi addict kasi yung gumagamit ng droga, hindi naman addict yan. Nagdadagdag lang ng oras siya para maging upbeat sila o gising sila, ganyan-ganyan, o awake sila. Diba? Mga kababayan, I don't know. Ewan ko sa inyo. Lalo na yung 9 million, 10 million ba na nabiktima ng mga ng nakaraang kalamidad. Ewan ko po sa inyo kung pababayaan nyo ang inyong future, ang inyong mga anak, ang inyong bayan na pamumunuan kayo ng demonyong mga katulad nila. Ang gumagamit ng pulburon o kung ano ng mga substances na yan ay hindi addict. Ano sila? Trip-trip lang. O energizer lang. My God, you have to get out. You have to do something. Di ba ang expose natin sa inyo?
the other day na babayaran ni Lisa Tanas, ni Bangag, lahat sila mga demonyo, sila tambaluslos, ang mga makakaliwang grupo para mag-rally against kay Pangulong Duterte. And they will spend your money, taxpayers' money, para bayaran yung mga buwaka ng inang mga makakaliwang grupo at iba pang mga kababayan natin na mga naghikahus. Yung mga nare-recruit dyan sa mga barabarangay ng mga tambaluslos na to, kunin nyo yung pera. Pero ang isigaw nyo sa kalsada, bangag, tama na, sobra na. Kunin nyo yung pera kasi pera nyo yan. Taxpayers' money yan. Kunin nyo yan. Pero ang isigaw nyo, Duterte. Ibalik ang Duterte. Or Bangag Junior. Bangag Sindikato o kung ano pa man. Dahil, nagtatrabaho na sila ngayon. Nagtatrabaho na sila, kinakausap na ang mga different leaders ng mga organization para magwelga. Ano nung saan sila magwelga? Para sirain ang mga Duterte o sirain si Pangulong Duterte at si Anday Sara. At mind you, mga kababayan, hindi haharangin yan ng mga pulis. Katulad ng hinaharang ang mga maisog rally na nilalagyan ng truck, nilalagyan ng kung ano mga kahoy o kung ano mga upuan para hindi matuloy ang inyong speak up day o ang inyong peaceful rally dahil sobra na tama na yung kahayupan ng bangag na ito. Pero itong mga rallyista na to, dahil ang intensyon talaga ng bangag na presidenteng ito at yung putang ina niyang asawang kidnapper na si Lisa Tanas at saka si Tambaluslos, manatili sa pwesto. At itong si Marbil, ito, breaking news to. Ayan yung mga vloggers dyan. Okay? Maganda to title. I don't know. Baka kayo ay nakausap na rin. Ikaw, Marbil, may ambisyon siya na tumakbo sa 2028 at gusto niya nang magpabango ngayon. Pwede magkaroon niya ng mga substitution later on. I don't know yet. But eto ang nakarating sa akin. Kinakausap ni Marbil ang mga iba't ibang vloggers para bilhin ang kanilang channel, ang kanilang Facebook, or babayaran ayon sa aking source. Okay? Na-approach ba kayo na nakikiusap si Marbil na pabanguhin siya? Kapag i-PR na siya, ibenta na siya ng bonggang-bongga sa kapalit na salapi sa mga vloggers. Mag-email kayo sa akin kung kayo ay na-approach. So, tinatarget na ngayon, this is very Lisa Tanas. Tinatarget ngayon ng mga vloggers para pabanguhin siya, pagandahin yung kanyang imahe, di ba? Willing siya magbayad sa mga vloggers, small or big following. Yan, mga kababayan. The question is, saan galing ang pera? Okay? Kung kayo ay in-approach ni Marbil, di ba? Kung isa kayo sa mga approach base sa ating informant, saan siya kukuha ng pera para bayaran kayo? Di malamang sa pera na naman ng bayan yan, mga kababayan. Sa pera ninyo, dyan siya dyan siya kukuha para idugdog sa inyo. So ano na mangyayari ngayon? Sobra na ang kababuyan ng gobyerno. Magkakapareho sila. Kung pansinin nyo, ang page ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., majority ng mga nagko-comment ay trolls. At sa bawat trolls na yan, mga kababayan, magkano ang binayad mo dyan? Magkano ang binayad ni Lisa Tanas yan ng gobyerno? Dahil nailabas na natin yan last year pa na ang presidential communications, ang gobyernong ito ay nagbabayad nasa payroll, pero of course, walang paper trail. Cash to cash, ang binabayad nila sa mga trolls, 1 month, 15 to 20,000, depende sa level, may level pa. Yung iba, 50,000. Yung iba, 200,000. Di ba? Yung mga vloggers na medyo may mataas na following. So, buwan-buwan, you do the math. Kung bawat troll ay 100 trolls, si Lisa, na nagpapalipat-lipat, log out yung mga trolls, tapos comment na naman. Si Bangag meron din. Ilang milyon ang sinasayang ng mga putang inang mga bangag na ito sa kaba ng bayan. Kaya naman, no wonder, gina-justify ni Marbil
na ang mga gumagamit ng illegal na pulburon o kung ano paman ay hindi addict. Alam mo, subconsciously, iniisip niya yan yung boss niyang bangag. Kasi siguro naisip niya kapag sinabi ko to, masasaktan si Bangag Jr., yung amo ko si BBM, bangag na bangag man. Okay? So kaya sabi ko, a slip of the tongue na nandito yan, nakatago yan eh. Kasi ang tao kapag nagsasalita yan, 'di ba? O nagsisinungaling, kung ano minsan dahil hindi niya naiisip, yun yung nasa loob niya eh. Yun yung totoong information na nasa brain niya. Okay? So na-process ng brain niya unintentionally. Kaya sinasabi niya na ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na singhot ay hindi addict. Ano gagawin niyo mga kababayan? Mayroon ako nabasa sa Cebu, madam, na ang mga bata missing. Maya-maya nga may nawawala. So pinarinig kong video kanina sa inyo. Grabe yung kanyang litanya. Na parang kasalanan pa ngayon. Balik tayo sa Amerikanong dinukot. Kasalanan pa ngayon ng Amerikano dahil dinukot siya dahil may galit sa kanya yung ex nung naasawa niya, kapitbahay or whatsoever. So parang ayan,